Nga everyday na gawain ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga marites! Naliligo nga ako at may kumakatok sa amin kaya dali-dali akong nag-BS at akala ko may naniningil na rugo ng utang. Birthday pala ng kapitbahay namin at nagbigay sila ng meriendang pansit at kutsinta. Nuko, kinabahan pa mo ako at sinilip ko muna sa bintana bago ko pinagbuksan ng pinto. Ko akala ko si Bombay sa likutan kay Saneng Alti. Fast forward kinabukasan, maaga nga akong nagising at update lang. Hanggang ngayon hindi pa ako pinupuntahan rugo ni Bombay. Ay Diyos ko, ano kayang nangyari kay Bombay? May abat na yatang kawatan. Rugo, kung nasaan ka man Bombay, magpakita ka na, malapit na ako rugong mag-renew. Ayaw, makaka-relate niyan yung mga nangungutang kay Bombay. Ay Rugo, naalala ko tuloy yung nanay ko nung bata ako. Lahat ng gamit namin sa bahay, galing lahat rugo kay Bombay. Mapakumot, pundang unan, kortina, baso, lamesa, galing rugo lahat kay Bombay. Diyos ko, pag araw ng renew at dala-dala na ni Bombay yung uutanging gamit ng nanay ko, maaga pa siyang nagigising sa mga manok. Ay Diyos ko, napaka-good mood ng nanay ko nun. Kulang na lang lips to lips niya rugoy Bombay. Pero pag bayaran na, Diyos ko, magpalipas ka lang ng ilang araw. Kung saan mo, laging nakatago sa likod ng pinto yung nanay ko. Ay Diyos ko, pati kami rugong mga bata na dadamay, natututong magsinungaling. Lagi namin sinasabi kay Bombay, wala dito si nanay ko kahit nasa likod lang ng pinto. O nanudar, eto to. Ay Rugo, kaya minsan nawa na lang ako kay Bombay, katanga-tanga kasi pinapautang pa yung nanay ko kahit na palyado yung pagbabayad. Minsan ka na niya parugoy Bombay. Ay Diyos ko, naalala ko nga noon yung kumot at upuan na inutang ng nanay ko rugo kay Bombay. Nuko, napunit na yung kumot, may nga pakli na larembang ko, ela parugo bayad. Diyos ko, kaya minsan pag maniningil ng utang si Bombay, makikita niya pa yung kumot namin punit nakasabit sa sampayan, rugo, ne? Ay Diyos ko, ang pinagtataka ko nga kay Bombay, palyado naman yung pagbabayad ng nanay ko, pinapautang pa rin. Nya kasalanan narinig mulala. Kaya kayo rugong nangungutang kay Bombay, ay malunos kayo, Diyos ko. Nuko, kaya yung mga utang-utang na yan, 5-6 lending Bombay. Ay Diyos ko, mulat na mulat ako dyan. Nuko, dyan kami binuhay ng nanay ko, mangungutang siya, tapos ipapaikot niya yung pera para lang meron kaming pangkain at babaunin sa araw-araw. Siyempre, i-add na rin natin yung pangkwaho ng nanay ko. Diyos ko, kaya kung wala yung nanay ko sa likod ng pinto, pag may naniningil, ay matik na, nasa kwaho. Ay, maraming makaka-relate dito. Oh, eto to, Nedar. Pero kahit nangungutang sa mga ganyan yung nanay ko, proud pa rin ako sa kanya dahil hindi niya kami pinabayaan at pinag-aral niya kami kahit nangungutang lang siya. Ay, mag-move on na tayo sa mga Bombay at 5-6 na yan. Baka dalawin pa ako mamaya ng nanay ko, Diyos ko. Baka nagluluto ako dyan, ito ng mga asawa ko, pinapaliguan niya tong mahal na mahal niyang mga aso. Ay no, kabuti pa tong mga asong to, pinapaliguan niya, yakurugo hanggang diligala. Makalulus na ka man pala, Jo. O dahil nga wala naman tayong chance na mapaliguan, binalikan ko na rugutong linuluto kong buro. Okay, dito na lang ako magbabawi sa paborito kong buro at pritong tilapia. Pagkaluto ko nga ng mga pagkain na linuto ko, dumiretso na ako dito sa kwarto at dito nga kami kakain. Dahil nga magtataas na naman yung kuryente ngayon at tipid-tipid muna tayo. Kaya sabi ko sa asawa ko, dito na lang kami sa kwarto kumain para makatipid kami ng kuryente. Baka sabihin nyo naman, baka mga mo yung kwarto nyo. Ay, pabrenyo, kwarto mineman. Manispray na ako po to. Fast forward nung bandang hapon na nga, nagkayaan kaming kumain sa labas ng asawa ko. So itong anak ko, nangungulit na magpunta kay Tita Erica niya at doon na lang daw siya at hindi na siya sasama sa amin. Pinag-take out na nga lang siya namin ng paborito niyang pagkain para kahit papano meron siyang makain dito. Sa mga oras nga na yan, nagigilty akong iwan ko siya kaya sabi ko sa kanya, sumama na lang siya sa amin. Kaso ayaw niya talagang sumama sa amin at gusto niya talaga dito kay Tita Erica niya. Pagkatid nga namin kay Zoe, dumiretso na kami dito sa Samgyupsalan at grabe, napakasarap talaga dito. Alam nyo, sa tuwing nagaya talagang kumain sa labas yung asawa ko, lagi kong sinasabi Samgyupsal dahil sobrang paborito ko nga ito. Ay no, minsan nga nainis na sa akin yung asawa ko dahil nauumay na siya. Sa tuwing inayaya niya akong kumain sa labas, puro Samgyup yung gusto ko. Ay malyari-wari burika ako, Jo. Ay, kaya pamatala ng alti.
Ay, Diyos ko, buti na lang talaga understanding tong asawa ko at pinagbibigyan niya ako sa lahat ng gusto ko. Ay, di malago ka kanyan, Diyos. Diyos ko, tama na ang katsarisan. Kain po tayo, mga marites.